national artist in the field of film and broadcast. We all understand that this is pursuant to a presidential proclamation na kung saan ang ating Pangulo ng Pilipinas ay pwede nang maggawad ng ganitong uri ng karangalan sa isang individual, aktor o actress o miyembro ng industriya na ito na nagbigay ng significant contribution in the field of film and broadcast. Kami po sa Mare Pare, maybe I just would like to share why we are here, why we are joining Mr. Dingdong Dantes and all the rest of the organizations in nominating Ms. Vilma Santos Recto for this recognition is because as an organization, so we are advocating for the general welfare of our retiree, and generally the education sector. Kami po sa education sector, kinikilala po namin ang mahalagang papel na pwede pong gampanan ng pelikula, pati po ng stage play, at iba pang uri ng pag-presenta ng pelikula o kung ano man po sa pelikula man o sa entablado bilang pamamaraan po ng pagturo sa ating mga anak. We believe that film can be a very effective tool in engaging students, conveying complex ideas and concepts, and facilitate the exchange of meaningful experiences by presenting information in a visually appealing and emotionally resonant way. So, tanggap po namin na ito'y isang mahalagang pamamaraan, Sir Dingdong, para maturuan at matuto ang mga bata. Tandang-tanda ko pa po, Sir Ma'am, nung ako po yung nasa elementarya pa lamang at kami po yung pinagawa. Si Sir Ambit natatawa, hindi makapaniwala na gano'n pa daw po ako kabata. Gano'n pa po. Nung kami po yung pinagawa, sir, ng movie review ng Sister Stella L. Up to now, I still remember kung halimbawa ano pong issue ang kinakaharap ng ating mga manggagawa, ano po ba yung mga issue, ba't parang minsan ay hindi ata nagkakasundo ang employer and employee without dwelling on anything. Bit-bit ko po ito hanggang ngayon. Kinaalala ko, natatandaan ko pa po the way we did. So, definitely film is a very important tool, and we hope that at the proper time, DepEd, though we are no longer with DepEd, but we still doing volunteer work for our children, Actor.ph and all our members in the industry can do some form of collaboration to enhance this and in a very meaningful way yung magkatrabaho tayo para sa mga bata. Yun po ang dahilan kaya po kami nandito ngayon. Wala akong kaduda-duda ang ating Ma'am Vilma Santos Recto, hindi lamang po sa larangan ng pelikula bilang public servant, ay talaga naman pong katangi-tangi. Alam po namin, sa grupo po namin kung paano po niya binigyan ng prioridad, Sir Ambet, ang edukasyon. Yeah. Nung siya po yung nagsilba sa lalawigan ng Batangas, paano niya kinalingang ating mga anak sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga mahuhusay na classroom at scholarship. Nung mayor pa po siya sa Lipa hanggang siya po yung naging governor ng Batangas. At dahil po dyan, isa po malaking karangalan muli sa bahagi ng Mare Pare na kami po yung makiisa sa inyo, Ginoong Dingdong Dantes, sa pag-nominate kay Miss Vilma Santos Recto para magawaran po siya ng National Artist Award in the field of film and broadcasting. Salamat po. Thank you, Attorney Umali. Yes, sir? You have the floor. Hindi na siguro, well, anyway, kasi sabi nila pag ang chair nagsalita na, yung vice chair hindi na dapat pero dadagdagan ko na lang siguro, no? Nung binalita sa akin ng aming chair na suportahan yung nomination ni Vilma Santos, hindi ako nagkatubili na pirmahan kagad i-endorse yung resolution. Kasi po, unang-una, malapit sa puso ko yung mga aktor, mga actresses, no? Mas lalo na sa entablado. Dahil nung nasa UP tayo, kasama tayo sa teatro. Sa katunayan nga, ang isang pinsan ko,
baka alam nyo, si Ruby Ruiz, first cousin ko yan, sinusuportahan talaga natin. At ang paniniwala ko talaga na ang mga nasa industriya, whether theater, film, o broadcast yan, importante yan para i-communicate ang Filipino values. Pwedeng gamitin natin yan tuli at matulungan ang mga paaralan natin i-communicate yung Filipino values, yung kultura natin. Nakakalungkot na yung ibang mga values natin nawawala. And I believe that film industry and theater will be able to push that. Okay? At siguro, panghuli na lang, yung kaya rin sinusuportan ko personal capacity as well as being a member of the Mari Padre. Nakatrabaho namin nung nasa kagawaran kami ng edukasyon. I've served the department incidentally for 32 years. No? So, lahat yan na subukan na natin at makipag-uusap rin doon sa Kongreso para sa budget natin. Nakita namin yung puso, yung commitment ni Congressman Vilma at that time. Even when she was a mayor, sinuportahan na talaga niya yung ating mga paaralan. Kaya, ulit, nung binanggit sa akin na ang aming grupo susuportahan yung nomination ni Vilma, hindi ako nag-atubili. Kahapon yata lang yun, tinawagan ako. Sige lang, nasa Naga ako nun kasi meron akong ginagawa doon. So, yun po, kami ay fully in support of this nomination. Sana po yung iba pang mga artists, and sana yung actor, yung League of Filipino Actors with our group can collaborate to help and assist and support the programs of the education sector. Maraming salamat po. Maraming salamat po, former DepEd and Undersecretary Jesus Mateo. Salamat po sa tanong mo yun. Again, as mentioned, ang aktor ay isa lamang sa maraming organisasyon na nagtutulak para sa nominasyon ni Vilma Santos. And nagkataon at maganda yung naging timing dahil nagkaroon po kami ng aming second General Assembly kamakailan, mga over a month ago. And syempre, we were all discussing yung mga programs, yung mga gagawin in the future. And nakuha namin yung balita na merong movement. So meron po talagang nabubuong movement. And we are just fortunate that we became part of that movement. So we discussed it amongst us officers, yung bagong board po na na-elect nung time na yon, yung mga nabanggit ko po, sila Piolo, sila Iza, Maylene, etc. Lahat po kami. And we decided to endorse Vilma Santos para po sa larangan ito. And we issued our first ever board resolution ng bagong board nominating Vilma Santos para sa order na ito. Ilan po sir ang active members ng Right now, nung nag-umpisa kasi kami, nasa around 150. Pero after ng second General Assembly, nasa mga around 300 na siya. At ano pa rin, hindi pa rin po natatapos yung aming pag-imbita, ng pagtanggap ng mga bagong member. Kasi ongoing po yan, ongoing po siya. Ongoing yung pakikipag-usap, yung discussions, yung mga meetings. Sa katunayan, halimbawa, sa Family Feud, tuwing meron kaming guest na bagong guest, na member ng ating industriya. So I am fortunate enough to be able to talk to them. Masabi sa kanila na, ito po yung organization, at minsan sila yung nagtatanong, and then yun ang nagiging venue para maimbitahan namin sila sa organisasyon. Si Ate Viv po ba, member ng actor? Yes, she is a member. And then last question lang po, sir. You think long overdue na itong recognition for Ate Viv? Siguro sa Mari Padre office na yun. You think... Well, personally naniniwala ako sa tamang timing. Yes. Siguro, masasagot ko ang tanong na yun doon sa paano yung impact sa akin ni Ate Viv. And I would say, na yung impact niya ay generational din talaga. Across all seasons and across all decades. Dahil ang unang encounter ko po kay Ate Viv, hindi ko po makakalimutan, ay noong mga late 80s, nung
nag-promote kami ng aming school play sa GMA sa kanyang programang Vilma sa Broadway Centrum. Hindi ko makakalimutan yan. I was I think 7 years old. Kasi nag-promote po yung school namin doon. So yun po yung una kong ano sa kanya. And magmula nun, siyempre hindi ko siya nakausap doon, pero alam kong Vilma Santos po siya noon. Mula nun, kakaiba na po yung naging impact niya dahil later on, eventually, pumasok ako sa industriya. And naging bahagi ho talaga ng aking consciousness, yung kanyang body of work, yung kanyang persona, yung kanyang appearance in general, physical or not. Kasi ramdam mo kasi talaga yung kanyang involvement. And hindi lang siya in one season or one generation, pero equal ba yung pagkakaramdam mo sa kanya up to this day? Up to this day, she managed to make herself very, very relevant. Diba? And I think yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kung nangyari ito 10 years ago, mas sapat, mas tama ba? Hindi ko alam. Pero masasabi ko na ngayon, after experiencing all these, and especially she just recently turned 70. And imagine in the context of being in the industry for 60 years, parang 10 years old pa lang nandito na po siya. So I think ito po yung tamang panahon. Opo, sa aking personal na pananaw. We have a reaction from the Mare-Pare officials. Reaction? O additional? Kung pag-uusapan po natin yung konteksto ng award, National Artist Award, those who made a significant contribution and impact in our case in the field of art, film, and broadcast. Kung yung konteksto po ay yung gusto po nating parangalan, kung mayroon nga po ba itong naging ambag na makabuluhan at talagang nakakapekto sa lahat, at sa bahagi po namin bilang dati pong mga opisyal ng ating kagawaran ng edukasyon, ay talagang hindi lamang po napapanahon, siguro mas dati pa po. Dahil yung mga pinag-uusapan po nating halimbawa mga pelikula, yung mga awards na nakuha ni Miss Vilma Santos Recto ay unless gumagawa po kasi lately meron Last year lang. Di ako mayayakin sabihin na ang pamilya namin ay Vilmanian. At nung kami po yung nagbobotohan ay doon lumabas yung mga retired educators natin, napakarami pong Vilmanian din. Talaga pong napapanahon na para po nating gawing national artist po si Miss Vilma Santos. Gaya ng sabi ko po kanina, as soon as the idea came out, unanimous po yung naging response, especially ng aming board. So wala na pong discussion, of course, dahil individually alam ko po na malaki rin po ang naging impact at epekto ni Ate V sa buhay ng aming mga board members. So sila rin willingly nagbigay po sila ng kanilang yes immediately. So it was actually the easiest first board meeting first board resolution that we did. So yun po kumbaga, that's done, na-submit na po natin. Pero ang mas exciting po ngayon dahil mas marami na pong nakakaalam through this press conference, marami rin pong ibang movements, not just from our members but also from other sectors. Halimbawa, meron na pong nag-suggest sa aming chat room na mag-stage po kami ng mga movie screenings ng mga pelikula ni Ate V. Sila rin po, sila Yusek, nag-suggest din po sila ng gano'n. And I think yun po yung maganda sa mga ganitong klase pagtitipon. Pagkatapos po ng movement na ito, alam natin na may mga iba pong susunod, especially from those who love Ate V and those whose lives she has touched. So ganun po, like again in our group, may mga ganung inisyatibo na rin po na magaganap. Maraming salamat, and of course, we are in support of this movie. Yes, thank you very much. Now we have Miss Natalie Tumada from Philippine Star. My question is for Sir Ding Dong Dantes. So, anong reaction ni Ate V nung una yung sinabi na parang actor
will nominate? Sa totoo lang, hindi pa kami nag-usap. Yes. She doesn't know that we are doing this. In fact, when we had our general assembly, we did not talk about it. So, ito yung ginawa talaga namin nang hindi niya nalalaman. Because, I think mas maganda yung gano'n, di ba? Kung nandyan na, sigurado na, then saka tayo mag-usap-usap. But, of course, I wish makita natin siya very, very soon. And after today, ang prayer po talaga natin ay sana maigawad sa kanya ito. Okay. And Voice over si may phone in. Ikaw na talaga, Rose. for after nito, Dong, nag-file na kayo ng nomination, what's next? With regards to the process, I think I'm not in the position to answer that. Okay. Pero at least masasagot ko yung sa amin, sa organisasyon namin, kung anong gagawin. Like what I mentioned to Tita Aster, magkakaroon po ng mga ongoing activities, maybe in the form of screening or kung ano man, para syempre kumbaga para may paramdam at ma-relive po natin sa consciousness ng ating community, di ba, yung mga nagawa ni Ate V. Although alam naman natin na very much felt na, pero syempre gusto nating balikan and gusto nating mas bigyan ng diin kung bakit ba natin pinupush ito. So I think that should be the top priority, at least from our group. Sa ibang grupo or sa ibang mga movers, I'm sure they also have their own individual plans about that. Okay. Thank you, Ambet. Thank you, Natalie. To answer your... Matagal pa di ba? Matagal pa, oo. Yes. So, as for the organization, there's only so much that we can do. Like what I mentioned a while ago, we can also advocate for screening the films and also have some Where will this intimate be? gatherings, di ba? Pero wala pa pong plans about that. But syempre, with regards to the organization, tuloy-tuloy pa rin po yung mga programs po namin and projects, because itong support po sa kanya ay isa po sa mga parang kumbaga mahalagang milestone din ng organization na aktor. So, nakaantay rin kung ano pa yung kakailanganing support in the next coming months to make this possible. Alright, thank you. Thinking of a plan B, diba? We exert all efforts to make this work. And I think ngayon pa lang po talaga yung magiging umpisa ng lahat ng ito, dahil gaya na nabanggit ni Ambet, magkakaroon po ng deliberations, there will be fact-checking, di ba, sa iba't ibang iba't ibang larangan, iba't ibang industriya. So siguro I would like to focus more on how we can strengthen, di ba, itong nomination ito, rather than it's also good to have a backup plan, pero ito talaga malakas po yung paninindigan namin, malakas yung aming pananampalataya. And this I want to share, the fact that we are all together, the fact that 22 organizations, 20 or more organizations came together and just na-revisit natin yung body of work ni Ate V is already something that we should celebrate. In fact, when I was going over lahat ng kanyang ginawa, parang sabi ko sa sarili ko, grabe, paano nagawa ng isang tao ito? Di ba? Doon pa lang, isa na siyang matinding inspirasyon para sa akin. At ito ay mga bagay na pwede rin nating ma-share, lalo na sa mga bagong henerasyon ng mga aktor. Na ito ang body of work ng isang Vilma Santos. Na ito isang tao na gusto nating matularan, di ba? Para may gabay din tayo, kasi alam natin na hindi po madali itong industriya ang ginagalawa natin. But to have someone like her there, a pillar, who serves as a guiding principle, I think napakagandang pong matutunan ito. And this exercise, di ba, this nomination exercise is definitely something worth it. So, sana po yung energy is mas ilagay doon sa pagdarasal, sa pananampalataya na talagang maibigay sa kanya ito. Nice. Siguro your question ko is for your organization. How does one become a part of it? Oh. And what qualifications do they need to have in order for them to be a member? Okay, so two ways. So pwedeng contact us. We have a website. It's actor.ph. Either that or we reach out to individual actors. Kasi
Hindi naman po marami ang mga actor. Sabihin natin maybe close to 1,000. Mas gusto namin yung talagang personal na pag-uusap. Kasi napapaliwanag kung ano ba ang nagagawa ng organisasyon, ano yung benefit sa kanya, and ano ba talaga yung vision ng organization. But everything is reflected in our website. So kung ang isang aktor ay gusto maging membro, pwede siya pumasok doon at magre-register po siya, and we will get in touch with him or her. As for the qualifications, well, unang-una kailangan aktor po sa larangan ng telebisyon, pelikula, or sometimes may crossover din po sa social media. May crossovers din po sa entablado kasi alam naman natin na yung ating magagaling na artista ay nagko-crossover na po ngayon, di ba? Especially in the advent of the streaming platforms, mas lumalawak na talaga yung ginagalawa nating entablado. So, as long as active in the past 2 years, na meron siya talagang trabaho, and then as long as pasok po sa criteria ng aming organisasyon, and these are basic criteria like halimbawa kailangan may good standing moral, etc. So yung mga basic lang, nandun po naman sa lahat sa website. Alright, thank you so much. Thank you. So we're going to entertain our last question. Last question na po. Once of hinahangaan nyo sa kanya ay yung kanyang untarnished image. No? Not just as an actor, but as a person. Sa tingin nyo ba, laging magiging parte yon ng konsiderasyon ng actor sa mga inonominate nila in the future? At bakit mahalaga yon? Yes, and that, sa tingin ko, isa lang po yun sa mga dapat i-consider. Kasi syempre, pag sinabi mong national artist, ititingalaan natin yan, hindi lang ng industriya, kundi ng buong bansa. So, kailangan po talaga na siya yung maging halimbawa na kung ano ba ang gusto nating ideal na artist. Kagaya po ng sinabi ko kanina, na-imagine po namin, naswak po si Ate V doon sa vision ng aktor. So ano ba yung vision namin ng isang aktor? Siya isang proud actor, sabi nga namin, na siya isang paragon of professionalism. Siya isang cultural champion, di ba? Siya ay isang protector for community at saka isang nation builder. So gusto namin ito sa lahat ng members. Yun yung aming ideal state of each member. And we're just happy to say that all these are present in Ate V. So that, yung sinabi mo, and many more qualifications, yun po talaga kailangan careful consideration kasi aminin po natin, hindi naman po lahat merong ganon. Kaya now that we're presented with someone like Ate V, then talagang all effort and full force to really acknowledge this and push for this. Hindi lang naman siya an award for acting, di ba? For a particular work, hindi lang ganun Hindi lang ganun kasimple. Yeah. Correct. So talaga makita mo, multifaceted talaga siya. Ang daming larangan, nabanggit natin kanina, bukod sa yung body of work niya, bukod sa pelikula, nandyan yung television, siyempre nandyan yung public service. But I think more importantly, kung gaano niya na-sustain yung impact na yun all throughout these 6 generations, na naging relevant pa rin siya up to this date and time. Thank you. Last question ko, siguro 3 beses nabanggit na Miss Santos is the most awarded actress in Philippine history. Like, maybe lang ba? Base sa aming detalye at na research, yes. Alam niyo po, ano yung pinakamataas na nakuha ng award for the film? Well, kagaya ng yung mga Oscar nominations niya, di ba? For Dekada, at saka Sister Stella, Oscars by Sister Stella. Anak. Diba? Plus, of course, alam niyo, mahirap naman sabihin ano yung pinaka-highest. Marami po tayong award-giving bodies. Ngayon nga, we also acknowledge the award-giving bodies sa ating mga paaralan. Diba? Meron po tayong mga award-giving bodies sa ating paaralan. Pero syempre, as an actor, it is also my wish na magkaroon din tayo ng parang, Academy Awards na talagang, represented, very well represented by all guilds and all stakeholders of the industry. But again, dun sa number of awards, talagang napakarami. Sabi ko, 3 pahay na po yan.
But I think that this is more than just an award. Pero wala lang po tayong data ngayon kung ilan talaga, no? I can give it to you. I can give it to you. Opo. Kasama din po doon yung awards, international awards. Yes, everything. May listahan niya. I can give it to you. Salamat po. Okay, thank you so much. Salamat at kami po'y naging bahagi sa pong karangalan ng Mari para na naging bahagi po nitong inisyatibong ito. Mabuhay po tayong lahat. Yes, palakpakan naman po natin. Maraming salamat po at inimbitan nyo kami dito. Gusto ko lang sabihin yung TD208. Ito yung National Artists Law. Maliban doon sa benepisyon na mabibigay doon sa National Artists, ang kahalaga nito yung pinapakita natin yung ating pagtingala doon sa mga achievement nitong mga tao na to. At sana ito nga yung maging role model ng mga kabataan natin. Again, maraming salamat sa inyo. Yes, and of course, Mr. Ding Dong Dantes, final words po. Final words, Ding Dong? Yun po, I think nasabi naman po natin ang mga kailangan sabihin. Nagpapasalamat lang din po kami sa inyong presence. Napakahalaga po ng inyong role. Kami po kami actors, may role po kami sa industriyang ito, and we also acknowledge your very, very important role in this industry. Much more in this endeavor for ATV. So sana po, pagdasal natin na mangyari po ito para sa kanya at para sa ating industriya. Maraming salamat po sa inyo. Actually, kasama ko yung wife ko, as usual. And we were watching you live kanina yung coverage. So, ang ganda na usapan ninyo. And of course, wala namang pagtatalunan, sabi nga nila. If there's one person from the industry na dapat na maging national artist talaga is si Ate B. Bagay talaga pati yung title niya, Star for All Seasons, talagang actress for all seasons. And well, basta tinignan lang natin, sabi ko nga, being fair to everyone, not being biased. Pag tinignan mo mga accomplishment ni B, di ba? Mula nung pagkabata niya, child star, dito sa ating industriya, lahat na yata ng role nagampanan na niya, and with flying colors lagi every time she does role na hindi normal or hindi natural na mapapanood, nabigyan buhay niya at na-deliver niya. And then of course, to top it all, on top of that, which is even much important para sa akin, is being a public servant. Diba? She became mayor, she became governor, she became congresswoman. And hindi pa natin alam. I mean, like, the story of Vilma Santos is not yet done. Kumbaga, ang haba pa na itatakbo niya, marami pa siyang magagawa, marami pa siyang maipipresent sa atin dito sa ating bansa. At kahit lalo na sa aming mga taga-pelikula, I mean, if there's one thing, si Ate B has always been there ready to help pagkadating sa pelikula. Because sabi nga niya, Pipo, kahit ano pa mangyari, kahit sabihin mo naging public servant ako and everything, but alam mo naman ang puso ko at saka ang kaluluwa ko nanggaling sa pelikula. And the industry has done so much for her. And sabi nga niya, basta sa pelikula or sa ating movie industry, I will always be there to help. And I'm sure marami pa nga tayong matututunan, marami pa tayong dapat abangan kay Miss Vilma Santos. So, Ate B, wherever you are ngayon, alam ko you're out of the country yata. All my prayers and wishes go out to you, and sana nga ang pagiging nominee mo hindi lang nominee kundi tuloy-tuloyan na talaga na itanghal kang isang national artist, because for me, sabi ko nga, ikaw yung epitome of a person na parang si Ate B, yung wala kang maipapatong putik eh. Wala kang maipapatong dupe, walang kontrobersya sa buhay niya. And so she's really karapat-dapat doon sa title na yan. So, yun lang po ang masasabi ng inyong kapatid sa industriya. At maraming salamat. At mabuti inabot ko pa mga kaibigan natin dito na kahit pinapagalitan ako ni Alan Jones. Hindi, biro lang. Anyway, yun lang po. That's all.